Ayan, yan po ilan lamang sa ginagawa po naman ng ating po namang Balikatan Exercise 2030. Tulad po na aking nabanggit, ayan, i-welcome po naman natin si Senadora Loren Legarda, and Mrs. Perla Teves, the Public Information Officer ng PhilBets. Yang nabanggit po natin, as early as this morning, talaga po naman tayo po ay mapalad. And we are so very fortunate enough at syempre tayo ay natutuwa sapagkat narito po sa ating himpilan ang natatanging babae sa kasaysayan po naman ng bansa na 2 beses po nanguna sa pagkasenador, na kung saan po naman si Senator Loren Legarda. Yung pong kanyang mga pagsisikap sa loob at labas ng Senado. At ngayon po naman, pakilala muna natin si Senadora bago po natin siya pagsalitain. Siya po ang tagapangulo sa Senado ng Committee on Cultural Communities, Committee on Climate Change at Committee on Foreign Relations. Siya rin ang United Nations Regional Champion for Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation para sa Asia-Pasifiko. Ang kanya po mga pagsisikap sa loob at labas ng Senado ay nakasentro sa kalikasan, mga kababaihan at kabataan, katutubo at nakakatanda. Kabilang sa kanya akda ay mga batas tungkol po naman sa ecological solid waste management, climate change, disaster risk reduction and management, Magna Carta para sa micro, small, and medium enterprises, barangay kabuhayan, agri-agra reform credit, anti-trafficking, Magna Carta ng mga kababaihan, at diskwento para po naman sa senior citizens. And we understand na si Senadora po naman ay nagtapos din po sa National Defense College of the Philippines aside from sa University of the Philippines. At siya po isang reservist ng Philippine Army sa kanya pong ranggo na Lieutenant Colonel. Welcome po natin sa ating palatuntunan ang ating po namang butihin po naman na Senadora, Senator Loren Legarda. Good morning po. Welcome po sa ating programa. Magandang umaga po. Ako'y first time dito sa DWDD. Yes, ma'am. At ako'y nagagalak na makasama kayo ngayong umagang ito. Parang ako'y bumabalik sa aking broadcast. Oo nga. Para itong Mascom 101 noon. At nabati ko po lahat ng ating mga tagapakinig sa lahat po ng kampo, military camps all over Metro Manila. Yes. Sa ating mga opisyales, mga staff, mga sundalo, lahat po na nagtatrabaho sa ating Armed Forces of the Philippines. Ito pong inyong lingkod, Loren Legarda, MNSA, at graduate ng National Defense College, pinagmamalaki po, Lieutenant Colonel sa Air Force Reserve. Oh, I'm sorry, nabanggit ko tuloy Philippine Army. Sa Air Force po pala kayo, ma'am. Oo, ayan, ako. Okay, so alam mo, Senadora. Siguro ang Air Force officer na hindi marunong lumipad. Pero siguro ho, ma'am, may balak din po kayo maging piloto, di ba? No, mahalin natin. Sooner or later. Opo, yes. Alam nyo, Senadora, napakaganda kong ganitong pagkakataon na tayo naman ay magkakasama-sama ngayon sapagkat may mga may mga issue po naman na talaga po namang tinatanong din po sa atin. Ayan, nakakarating po sa atin. At ito ho ay may mga kinalaman po naman sa ating mga kasundaluhan, sa ating mga kapulisan, at gayon din po sa mga guro. So, eto na ho, unahin ko na lang muna. Ay, bago po para si Senadora, pabatiin muna natin si Ma'am Perla Teves na siyang Public Information Officer ng PhilBets. Ma'am Perla, good morning. Good morning, Jessie, and good morning, Senator Loren Legarda. We are so fortunate to have you here this morning, and also to your avid listeners of DWDD. Yes. Kasi palagi silang nakikinig sa inyo. Oo. Masusubaybayan din tayo sa mga gitnang po naman ng ating Ustream. Ayan, marami ho tayong tagapakinig, yung mga taga Fernando Air Base ngayon. Batiin natin si Sergeant Villarruel, diyan po naman sa Fernando Air Base, diyan po sa training, sa education command po naman ng Philippine Air Force. Ay, ito, ayan, pagkakataon na natin, para ho naman sa ganon, maklarify natin ang ilang mga issues po naman. Senator, ma'am, ano po ba ang mensahe ninyo sa mga naninira sa magitan po naman ng pag-text na kayo daw po ay nag-file ng bill para tanggalin ang benepisyo ng mga sundalo at pulis? Napakaliwanag at napakasimple po ang aking kasagutan dyan. Yan po ay black propaganda na iniikot po sa text sa panahon ng kampanya. Sasabihin ko po, wala pong bill ngayon, noon, o sa darating na panahon para tanggalin ang sweldo
benepisyo o anumang retirement ng sundalo, pulis, opisyales o staff o teacher o bumbero. Dahil may kumakalat pong text Opo. na ako daw ay nag-file ng bill Opo. para bawasan ang benepisyo ng sundalo, na mga staff, na pati bumbero, at pati na rin guro, at pati pulis. Nakalulungkot po na may mga nag-block propagandang ganito para lang tumaas ang kanilang survey at para po ibagsak yung aking pagka-number 1 sa survey. Hinahamon ko po yung mga nasa likod ng text na tingin ko po ay kandidato rin Aha. na makipagdebate na lang po sa akin sa DWDD Okay. kung ano po ang nagawa nila para po sa ating armed forces, para po sa ating mga lingkod bayan na mga sundalo, pulis at mga guro. Ako po'y nagagalak na sabihin sa inyo, ito po yung aking listahan bilang principal author Opo. Senate Bill 2355, an act increasing the combat pay of all enlisted personnel ng AFP to 25% of their base pay. Senate Joint Resolution 8, Joint Resolution to increase the combat duty pay of officers and enlisted personnel of the AFP. Senate Bill 1397, an act establishing hospital for teachers and their dependents. Senate Bill 10, an act providing for security of tenure, code of conduct, and benefits to teachers, etc. Ito po yung aking sulat kay General Bautista na nagsasabi po na maliwanag, wala pong bill para tanggalin ang leave credits, retirement benefits o anumang sweldo ng ating mga sundalo. In fact, meron pong hawak Senate certification na ang aking mga ginawang batas ay para po sa kabubuti ng ating mga sundalo at pulis at teachers, hindi po para magtanggal ng anumang benefits. Ganyan po ang panahon ng kampanya, may mga paninirang paninira. Pero natutuwa naman po ako na dahil sa black propagandang yan, meron tuloy ako pagkakataong makarating dito at para makausap ko po ang ating mga sundalo at na nakikinig po sa ating mga kampo. At kanina, sa pagsalubong po sa akin ni Colonel Agustin at ni Captain Diasen, ay tuloy may maganda tayong mungkahi Opo. para po ang radyo ng bayan at maaari siguro ang PTV4 ay magamit ng DWDD mag-simulcast ng inyong Yes. programa. Opo. Lalo na sinabi ni General Bautista at ako'y tuwang-tuwa Opo. nung siya'y nagsabi na ang sandatang lakas ay maaring gamitin para sa climate adaptation at sa environmental projects. Alam Yes, po ma'am. nyo, ako ay ilang dekada ng environmentalist. Ako ay chair ng Climate Change Committee. Ako po ang gumawa ng 6 na batas para sa ating kalikasan. Yung Climate Change Act na mismong si Pangulong Aquino, ang chairman ng Commission on Climate Change. Yung ating National Disaster Risk Reduction Management Act, kung saan po ang SND, ang siyang chairman ng NDRIMC Council, ang Secretary Gasmin, ang chairman ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Ako po ay co-author ng batas pong yan, ang paghahanda laban sa sakuna, yung ating Clean Air Act, Clean Water Act, Solid Waste Management Law, at ang ating People Survival Fund. Ilalang po yan sa ating mga batas na ginawa para po maging adaptive ang ating pamumuhay sa pagbabago ng klima o climate change. Kaya ako'y natutuwa na ako'y nakarating dito at ako'y nagko-congratulate kay AFP Chief General Bautista sa kanilang pagbigay ng halaga sa pangangalaga ng ating kapaligiran at kalikasan. Yes, ma'am. Nabanggit nyo. Medyo susundutin ko na bago natin ibigay mikropono kay Ma'am Perla. Ma'am Loren, regarding dito naman sa disaster resilient naman program ng NDRRMC, we understand na sa inyong pagtungo sa iba't ibang lugar, lalo na yung mga naging biktima nitong mga nakaraang kalamidad, meron kayong mga programa na pamimigay naman ng geohazard map. Ay, opo. Ako'y namimigay po ng geohazard map sa bawat probinsya at syudad na aking puntahan. Bakit? Napakahalaga itong gabay para sa pag-a-avoid ng ating mga sakuna. Anong ibig ko sabihin? Alam niyo po, sa Barangay Andap, ako'y nagpunta sa New Bataan, Compostela Valley, kung saan maraming namatay dahil linikas o linipat ang mga tao mula sa kanilang tahanan sa barangay hall.
na nandun sa purple area sa geohazard map na nagsasabi po na ito'y prone to landslide. Aha. Kung may geohazard map at pinapatupad po ng lokal na komunidad o pamahalaan, kung ito'y nabigay ng Mines and Geosciences Bureau at hindi lang po naka-upload sa kanilang computer o sa internet, kung naging proactive po ang lahat at walang sisihan at talagang pinapaliwanag ang kahalagahan ng geohazard map, ay siguro po hindi kailangan namatay ang mga pamilyang linikas sa barangay hall. Kaya napakahalaga yung ating pagsunod sa geohazard map na siyang pinapamahagi ng DENR MGB. Pero ito po'y nasa internet lamang at dapat i-download pa po ng LGU. Opo. Ako na po ang nag-download, ako na po ang nag-blow up, ako na po ang nagbibigay ng malaking kartulinang hard copy sa local governments sa aking pag-iikot. At pagkatapos po ng Mayo at 13, ako po ay gagawin ng ganyang kalaking tarpaulin para sa inyong wall na bibigay ko po sa bawat probinsya. Yes. Para ikaw man ay nasa Compostela Valley sa Mindanao, ikaw man ay nasa Cabanatuan, Nueva Ecija, o nandun sa Bangar, La Union, o sa San Mariano, Isabela, maski saan lugar sa Pilipinas, alam nyo kung saan ang maaring tamaan ng landslide, alam nyo saan dapat patayuan ng paaralan. Kung naalala nyo ang nangyari several years ago sa Southern Leyte, sa Ginsaugon, napakarami rin namatay. Hindi nila narinig yung early warning system at that time. Dahil wala pa tayo nung DRR law na aming ginawa ni Senator Biazon. Former Senator Biazon, dahil kung meron po nun ay maaga ang dating ng warning, nalikas ang tao, at kung meron pang geohazard map noon, hindi siguro nakapagtayo ng gusali o paaralan sa natabunan ng landslide. What I'm saying is that lives can be saved and livelihoods can be saved if we are prepared by using geohazard maps and early warning systems. Yes, ayan ang importance ng pagkakaroon po naman ng geohazard map. Ma'am Perla. Yes, I would like to comment on that kasi parang napaka-importante talaga knowing na yung location ng Philippines, talagang tropical country tayo. Yes. Palagi tayong, every year, palagi tayong may bagyo. Di ba? Mamaya-maya, ano na naman, nag-rescue na naman. Para bang palagi tayo bang binibisita ng mga ganyang mga sakuna. So it's very, very advantageous to all the citizens sa buong Pilipinas na itong piniprepare ni Senator Legarda talagang halos lahat makapag-benefit nito. Oo, that's good. Malaking talaga yan, Yes, totoo. Tulong. Totoo yun. And I recall, meron na isang bayan sa Iloilo, I think sa Alimodyan. Yung mayor, nakita niya may fissures sa bandang bundok. Rineport niya kagad sa DNR. At sabi, delikado yan, may mga biyak-biyak sa bundok. Kunting ulan lang yan, baka gumuho ang bundok mag-landslide. Sinabi niya sa mga tao, lumikas kayo, lipat. Dahil pag hindi lumipat, baka maguho at mamatay ang mga tao sa panang bundok. Sumunod ang mga tao. Nagkaroon nga ng ulan. Nagka-landslide, walang namatay. At na-save ang tao dahil una, alisto at sumunod sa geohazard, alam na malambot ang lupa at vulnerable area. Pangalawa, may political will, yung LGU. At pangatlo, sumunod ang tao, hindi matigas ang ulo. Ang ibig ko po sabihin, ang lindol at saka ang bagyo ay nandyan na. Nature yan eh. These are called natural hazards, as you know. We don't call them natural disasters. You know why? Yes. Because natural hazards do not have to become disasters if we are prepared. Yes. Hindi naman nakakamatay ang ulan eh. Nakakamatay lang pag tayo ay nagpabaha. Nakakamatay lang pag tayo ay nasa labas ng ating gusali pag nagbabaha at baka malunod. Nakakamatay lang pag ang ating bahay o gusali ay hindi gawa sa tamang struktura, sa tamang matibay na gawain dahil inferior ang materials or baka luma ni hindi na-rehabilitate. Pag ang tulay ay hindi akma sa tamang struktura. Ibig ko po sabihin, kaya nating bawasan ang casualties. In fact, kayang gawing zero casualty pag tayo po ay handa. Yes. Oo, totoo yun. So, regarding dito naman,
sa mga benepisyo. Meron po ba kayong nais pa rin iparating, ano po, Ma'am Lauren, na plano at programa para sa ating mga sundalo at kapulisan? Yan, yun gusto kong itanong. Hanin na As natin. much as ito ay, Oo Armed nga. Forces Radio. May mga ano ba ma'am kayo? Aside from nabanggit nyo na, no, yung mga bill na naipasa na, ano po ba ang mga plano nyo at programa para po naman sa ating mga kapulisan at kasundaluhan? Magandang balita po, ang aking 2 batas na maari sa mga pamilya ng ating mga armed forces officers and men ay yung Barangay Kabuhayan Law. Ito po yung nagbibigay ng skills training mula po sa TESDA. Yes. Ito po ay sinimulan ko nung aking unang termino. Ito po yung nagbibigay ako nun sa mga asawa ng ating mga sundalo ng skills training scholarships mula sa TESDA. In fact, nabigay pa ako ng mga sewing machine nun at nagtuturo ng food processing para magkaroon ng sideline ang mga misis ng tahanan. Ipapagpatuloy ko po yun. Yan yung aking TESDA scholarships for, I'm trying to recall the name of my program noon first term ko. Livelihood Opportunities to Raise Employment Nationwide, Loren. Loren program for the wives of military officers and men and personnel. Pangalawa po, yung ating Micro and Small and Medium Enterprises Law. Ito po yung pagbibigay ng technical na tulong sa mga maliliit na negosyo or micro enterprises. Ayun, oo. Loren sa bawat barangay sa Luz Biminda. Opo. Tuloy po yan. At yung ating livelihood opportunities ay napakahalaga dahil alam po natin hindi sapat ang kinikita ng ating mga sundalo. Importante po ay mabigyan ng karagdagan at supplemental livelihood ang kanilang mga miyembro ng pamilya. Pagdating po naman dito sa ating po namang expanded Senior Citizens Act, hindi po kaila sa atin, ano po, na marami po tayong mga veterano, mga retired Armed Forces of the Philippines. Gaano po ba kahalaga ito pong expanded Senior Citizens Law? Itong ating senior citizens sa mga retirado rin na armed forces personnel at sana'y nakikinabang na po sa ating batas ay 20% buo ang diskwento sa mga bilihin, lalo na po ang mga gamot. At sa mga indigent o mahihirap pong seniors ay kailangan po may pensyon. At sa aking pagkaalam, ang DSWD daw ang mag-door-to-door na ng pensyon ng mga retiradong mga senior citizens sa kanilang pension from the government. Yan po ay batas po natin. Final ko yan 5 years ago, naging batas po mga 3 years ago. Yan po yung expanded senior citizens law. Ngayon po, sa isang interview how many months ago, I think it was in Net 25, sa yung radyo, nakasama ko isang spokesman, I think, ng Army, si Colonel Kabangbang? Ranto? Kabangbang. Oo. Totoo ba na ang subsistence allowance daw ng sundalo, 30 pesos lang hanggang ngayon? Sabi niya sa akin. Di mukhang tumaas na po yata. Dapat itaas na. Oo, yung sundalo natin. Ano na ba magkano ba subsistence allowance, Sarge Smart? Dahil kung totoong 30 subsistence pesos, allowance, magkano? Hindi naman po pwedeng 30 pesos lang ang meal, baka meal allowance. Meal allowance? Okay, oo. Isang bottled water po, 15 pesos 100. Na po. Kaya kulang na kulang. Oo. Kaya kailangan po. Ito may asawa tayo ng sundalo dito Yan. Para kailangan itaas po yung meal allowance at subsistence allowance. I-review po natin para itaas po. Ayun, oo. Ayan, magandang yan, mama. Magandang panukala yan, ha. Talagang makakatulong na malaki yan. Magkano? Ayan, ito yung ito yung yung subsistence 90 pesos per day, Ma'am Loren. 90? 90 pesos. O, 90. Tama nga siya. Tama siya, 90 pesos a day. Ibig sabihin, 30 pesos lang kada meal. Kada meal, oo nga. Kulang. Sobrang kulang. Sabi ko nga, kaya nag-usap kami ni Colonel Kabangbang. Sabi nga niya, ma'am, 30 pesos day. So, kung grabe naman baba, ang bottled water na, 15 pesos, 15, sama ko ang ulam at pagkain. Kaya kulang talaga. Yung 19 yan, dapat per meal, hindi per day. Per day. Per meal lang nga, malit na masyado yan Hindi ba ho? Oo.
Kaya importante po, ma-review yan. Ito yung tinatawag na meal allowance pa, subsistence allowance. Subsistence Yun. allowance or Kaya- meal allowance. Yes. Kaya kailangan i-adjust pataas, ha? Baka yan naman may mga text. I-adjust pataas. Pataas, O, sisimple okay. ko, dagdagan po ang ating subsistence allowance na akma o bagay sa bilihin. Hindi ba ho, dapat ina-adjust ang mga presyo, ang mga kita at ang allowance depende sa presyo ng bilihin. Tumataas ang bilihin, hindi naman tinataas yung subsistence allowance. Oo. Yun po ang isa sa mga unang panukalang batas. Nandiyan po ang aking legis staff na aking gagawin, increasing the subsistence allowance of our uniformed men and women of the AFP. Okay. Oo. And staff. Ayan. O, magandang balita po yan, ano? So, si Mrs. Teves naman, para sa iyong mga ilang concern. Meron kasing tanong dito. Sa simula pa lang ng kampanya nyo, ay lagi po kayong nangunguna sa mga national surveys. Ang huli nito ay yung inilabas ng Pulse Asia and Stratpolls. Ano po ba ang ginawa ninyo upang manatili na mangunguna sa mga surveys? Salamat po. Siguro kung nakikita po nyo yung aking mga batas, di ba, na binanggit nyo. Oo. Ang senior citizens, covered po sa batas ko. Ang pangangalaga ng kalikasan, lahat na siguro ng, hindi sa pagmamalaki, ng mga environmental laws, name it, tayo po ang author, sponsor, o co-author. Di ba? Binanggit ko po yan. Solid Waste Management Law, Climate Change Act, nandyan po yan. Ang ating mga benepisyo ng ating mga sundalo at pulis, binanggit ko po kanina, ay tayo rin po principal author or sponsor or co-author. Tingnan natin sa kababaihan, nandyan yung aking Anti-Trafficking in Persons Act, pagpaparusa sa mga sindikatong nagbibiktima sa bata at babae. Oo. Sa ating kalusugan, yung aking universal healthcare, para po kalusugan para sa lahat, para magkaroon po ng 25 million Filipinos will have healthcare coverage under my universal healthcare. So nakikita po nyo, nararamdaman na po ng tao ang magagandang benepisyo ng ating mga batas. And for me, I think that's the only reason why I stay on top. Hindi po ako namumulitika, hindi nakikipag-away, hindi po, wala pong frills. It's a no-frills campaign. I give away my disaster manual. Sana po meron na kayo nito. Disaster manual. Oo. Ay, hindi pa nabigyan Wala ng pa aking yata. staff. Opo, meron po Ay, meron dyan. na po. Kompleto Ito po. na. Ito Ayan, po. kompleto na. In fact, if I may suggest, sa inyong programa po sa radyo, hindi naman kayang basahin sa isang programa. Oo. Pwedeng one a day, isang chapter. Anong gagawin sa panahon ng lindol? Yes. Oo, gagawin namin yan, oo, Parang sa mga ano to, programa. Public service. Yes. Yan. Ito, antas ng lakas ng lindol. Pati nandyan na nga. Anong Oo. gagawin sa oras ng lindol? Anong gagawin pag merong bagyo? Oo. It's a very good instructional, simple manual. Anong gagawin sa panahon ng baha? Anong gagawin pag merong storm surge? Ano ba itong storm surge? Ang buhawi sa mga probinsya. Pag may landslide o pagguho ng lupa, ano ba yan? Anong sanhi niyan? Ano ang gagawin bago pa? Ano yung mga sakunang dulot ng tao? Yung mga structural collapse, nandyan din yan. Hanggang sa gabay sa mga paunang lunas, ibig sabihin, first aid. So everything is in this small, Oo, simple to napakaganda. understand booklet. Yes. Ang mga alituntunin po sa ating pang-araw-araw na buhay na ginawa po ng inyong lingkod. Ayan. Rest assured, ano, Ma'am Lauren, gagawin namin yan dito sa ating himpilan, ano, hindi lamang sa programa ko, sa iba pang mga programa dito. Oo. Tapos, kung titingnan nyo po, ang inyong climate change kit ay nandito po ang ating mga speeches on climate change. Okay. Alam Oo. ko, ito po ay radyo. Sana meron na kayong TV station. Wala pa eh. Pero hindi. Maski wala kayong TV station, Oo. pwede kayong mabigyan ng libreng airtime Okay. ng Oo. PTV4. So, pwede nyong gawin siguro, The Green Warrior. O The Yes. Green Soldier. Aha. Diba ho? Oo. Anyway, kaya ko nabanggit yan dahil meron akong mga dokumentaryo tungkol sa climate change dito sa inyong climate change kit na pinapakita sa PTV4. Aha. Ito po yung
buhos documentary ni Direk Brillante Mendoza at iba't ibang mga dokumentaryo para makatulong sa impormasyon sa climate change at environment. Sa tingin ko Yes. dapat continuous ang programming Oo niya. nga, oo. Kasi hindi naman lahat yan makakakinig. One time lang. Yes. Oo. Tsaka maraming may lindol. Oh, we will see to it na from sign on to sign off. Magano tayo ng mga impormasyon regarding dito po naman sa ating gabay sa kahandaan sa sakuna at pangunang lunas. Anyway, entertainin natin ito pong isang katanungan, Ma'am Loren. What is your official stand on the issue of political dynasty? Ayan. I can only speak for myself. Wala akong ama o ina, kapatid o pinsan, o anak na tumatakbo or nasa maski anong posisyon. Ako po ay sariling sikap, lumaki po, pinalaki ng magulang na isang car salesman at ina na sekretarya sa bangko, binigyan ng maghusay na edukasyon, purely Philippine education, nagmaster sa National Security, naging mamamahayag ng 20 taon at senador po ng 15 years. Ito pong issue ng dynasty ay ating itatalakay pag meron pong panukalang batas sa Kongreso, pag ito po ay ihain. Ayan. In the meantime, I can only speak myself. Tignan po natin siguro sa top 12, ilan lang dyan ang wala pong dynasty. Okay. Baka ako lang. Sabi nga niya, Ilan lang po. Oo, yan. Kasi Siguro pag naman. marinig mo si Legarda, Loren talaga yun. Walang iba eh. Ang tatay ko, ngayon lang 80 years old, umiikot sa kampanya. At pag hindi ako pwede, siya po ang aking representante. Sumasayaw pa yan ng Gangnam. Sa Pampanga. Ang aking anak naman, na sa college, umiikot po kasama ko minsan, nagbibigay ng speech. Wala pong elected or appointed official sa aming pamilya dahil kami po ay simpleng pribadong pamilya. Yes. Sabi nga niya dito, if elected again, are you going to support a bill to complement the constitutional provision in regards to the issue of political dynasty? To support the bill against or for? Anong To tatlo support yan? a bill to complement. Compliment. Oo. Ano ibig sabihin ng compliment? Parang Ibig sabihin, in in favor, oo, not for. Ibig sabihin, gusto niyang panatiliin. Oo. Alam nyo, there are two ways of looking at it. Meron naman mga anak ng gobernador o naging congressman o asawa na competent. Aha. So, bakit ipagbawal? On the other hand, iba naman, sobrang abuso at talagang lahat na lang ng buong pamilya. Diyan. Oo. At walang kapasidad. So, depende po rin yan. And we will have to study the bill once it is filed in Congress kasi mahirap magsabing oo o hindi. Oo. Kailangan tingnan muna natin yung version. Yes. Okay, so tayo muna ay magbibigay ng ating po namang station break, Ma'am Loren, para pa sa iba pang ating mga itatanong kay Ma'am Loren. DWDD, Armed Forces Radio, 1134 kilohertz, broadcasting from Campo Ginaldo, Quezon City. Ang himpilan to'y bahagi ng Civil License Service Armed Forces of the Philippines. Ang DWDD, himpilan ng Kawal ng Bayan, ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Meron po tayong 19 na sandali bago sumapit ang ika-11 ng umaga. Armed Forces Radio, ang himpilan ng Kawal ng Bayan. DWDD. Pero mga kaibigan, sa ating po ang pagpapatuloy na ating palatuntunang Barangay Kawal, paanohin po natin ngayon ang ating po namang hinahangaan at kagalang-galang po naman na si Senator Loren Legarda. Ma'am Loren, alam namin since this morning talaga namang kayo po ay marami na pong mga impormasyon na disseminate. In fact, tayo po ay nakikinig sa DZRH. O yan, si Bing Formento. Nakikinig kayo kanina. Opo, si Bing Formento, siya po kasi ang Pangulo ng Defense Press Corps. It so happen lang na nandun siya, ng DZRH, nandiyan siya at nag-cover ng ating po namang closing magandang nabanggit ceremony ng niya, balikatan. Siguro both in the Defense Press Corps Oo. and the PNP Press Corps, pwede ako mag-press con. Why not, Ma'am Loren? Oo. Sabihin ko yung mga ginagawa ko para sa AFP at PNP. Yes. At masabi ko na rin itong Black Prop na
kumakalat na text na walang ganung bill. Oo. Although, bihira naman yung naniniwala, pero hindi mo malaman. Baka may naniniwala, di ba? Oo. Sa mga Oo. paninirang text. Oo, di ba? Kaya nga maganda yung ganitong pagkakataon, ano ho? I-ano natin yan, ma'am, ano? Parating natin sa Defense Press Corps. Ano po, na kayo po ay nakahanda po namang magbigay ng isang press Kung conference. kumari kayo na ang tumulong sa akin para schedule po. Sige. Sige. Makakarating po yan. Oo. Nabigyan na kayo ng assignment, pasensya na po. Hindi po, ma'am. Okay lang po yun sa amin. At, syempre, eto, nako. Ayan, nako, may katanungan. Gaano daw po katotoo yung kumakalat na text messages na magiging 300 ang commutation? Uy, wag na lang pong bagitin ang name ko. Uy, yung pabanggit. Sige, anyway, he's from Fernando Urbay, Pampanga. O, tinan nyo? Ay, Fernando Urbay, Slipa. May kumakalat na text. Oo. Wala pong bill, sinabi ko na po. Oo. Wala pong panukalang batas para bawasan ang retirement, ang sweldo o anumang benepisyo ng ating mga sundalo, pati na rin pulis. Wala pong ganyan, yan po ay paninirang black propaganda. Yan. Pati teachers din yata. Pati teachers, sinasama. Pati teachers, ma'am Loren. Actually, alam ko kung sinong gumagawa, pero saka na po, May 14 ko lang po kukwento sa inyo. And also, yung pong issue yung napakinggan natin, direktamente, from teacher, from Western Visayas. So, sabi nga namin siguro it's about time na parang naman, di ba, may paliwanag na walang katotohanan. Walang katotohanan. All black propaganda. Walang bill na ganun po. Yan, okay. Yan, klarong-klaro yan. Oo, klaro-klaro. Sana i-replay nyo itong interview natin. Yes, ma'am, i-replay namin to. Wala Kasi pong bill. damaging kasi. Oo. Damaging and it's unfair. Kasi Unfair. zero. Walang bill talaga. Oo. Baseless. Hindi lang sa mga black propaganda na dahil baka na misunderstand, wala talagang bill na ganoon. At iiwanan ko sa inyo yung Senate certification, binigyan po sa inyo, no? Oo. Walang bill para magtanggal ng retirement, ng sweldo, ng benepisyo, ng pribileyo, maski ano. In fact, ako pang ang author para taasan ang kanilang benepisyo. Ayun na nga ang problema. Yung mga Doon, gusto ko ginamit mag-number natin. 1. Alam naman nyo, the art of war. Yes, opo. Yung mga gusto mag-number 1. Oo. Okay. Mag-NDCP muna sila. Ito lang ma-dethrone. Oo. Yung So, nasagot na, no, yung tanong tungkol po sa mga guro. Ma'am Loren, anyway. Nasagot na po. Oo. Mga guro. Nasagot na, Okay. So, ngayon po, tayo po naman ay, Ma'am Loren, kasi hindi ka na namin masyadong, papanatilihin dito dahil marami pa kayong mga nais, ano. Oo nga, tungkol sa teachers, oo. I'm from Isabela kasi. Yes, Isabela. Concerned ako. Ngayon, yung kumakalat na balita. Wala nga, nasagot na nga. Wala. Wala. Hindi totoo, oo. Yung sabi ko kay Brian, nabigyan mo ako ng ganito at Aha. kakalat ko sa Isabela. Yes. Galing lang ako ng Isabela nga. Oo. Everywhere, kinakalat yung text na yon. Oo. Binigyan mo na rin sila. Oo. I think you should... Ayan, okay. So, Ma'am Loren, ano na po ngayon para ho sa ating ano po ang inyong magiging mensahe sa ating po mga tagapakinig, mga kapulisan, mga sundalo, at sa ating mga guro, at iba pa? Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong makausap kayo, hindi lamang tungkol sa mga text na kumakalat, kundi na rin po tungkol sa kalikasan, sa kabuhayan, at marami pang iba. At mabalik po tayo dyan dahil kayo po ay galing sa Isabela. From Apari to Holo, huwag po makikinig ang ating mga teachers at mga pulis at sundalo sa mga text na kumakalat dahil wala pong katotohanan ito at walang bill para tanggalin ang inyong sweldo o benepisyo o retirement. Alam niyo po, ang lola ko public school teacher at ang aking masters ay national security, ako naman ay officer sa reserve sa armed forces at ako naman ay adopted ng PNPA class 87. So, pulis, sundalo, teacher ay malapit sa aking puso. At ako yung author sa maraming panukalang batas para tulungan ang ating teachers at mga sundalo at mga pulis. Kaya salamat sa inyong lahat at marami pa tayong magagawa sa mga darating na panahon. Sana po ay magpatuloy ang ating pag-uugnayan at makagawa ng mga proyekto para po sa ating mga kabubuti ng ating lingkod bayan. Yes, ma'am. Sensya na, ubusan na Opo, siguraduhin natin para doon pa sa ating mga text messages na tinatanggap sa ating mga caller na
yung pagkakaroon po ng press con with the Defense Press Corps and the PNP Press Corps. Gagawin natin yan, Ma'am Loren. O, para dun sa mga concerns ng iba regarding dito po naman sa mga retirement and iba pang military benefits and police benefits. Okay. Ma'am Loren, maraming salamat po. At magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa inyong programa, sa lahat ng kampo sa Metro Manila at abot pa ang Lipa City, Pampanga rin. Malaki pala ang reach, kala ko, sa Metro Manila. Oo, at saka naka-Ustream tayo, Ma'am Loren. At sa aking mungkahin na sana po ay kayo ay magkaroon na ng link up sa Radyo ng Bayan para po kayo ay maaaring marinig sa buong Pilipinas. There was a time, Ma'am Loren, pero naman siguro baka sakaling sa inyo pong mga binanggit, mabigyan na rin kami ng mas mahabang airtime. Okay, thank you very much. Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you very much. Ayan po naman ang ating pumutihing magandang senadora po naman, Senator Loren Legarda. At naging panauhin po natin sa ating programa. At syempre, atin po muling uulitin ang ating po namang naging mga katanungan at mga kasagutan po naman ni Senadora regarding dito po naman sa mga naging issue po, most especially dito po naman sa mga kasundaluhan at guro at gayon din po sa mga pulis. Maraming salamat po, Senadora. Thank you very much. Maraming po salamat. Okay. Isa mo nang paalala mula sa ating himpilan. DWDD, Armed Forces Radio, 1134 kilohertz, broadcasting from Campo Aguinaldo, Quezon City. Ang ating mga kawalang sandigan para sa kapayapaan ng bayan. Nagbubuwi sila ng buhay para sa ating kaligtasan. Pero magiging ganap lamang ang tagumpay